Yan guys, shoutout sa lahat. Mayroon tayo dito mga kaibigan, kababayan na interviewin. Ayan, si Idol. Shoutout sa kanila. Nandito kami sa park, tatambay. Ayan, tatanungin natin sila kung ano nung trabaho nila dito sa Macau. Ayan, si Idol muna. Idol, anong trabaho mo dito? Delivery idol, yung trabaho namin. Idol, dalawa. Hindi ako naman sa warehouse nagpe-prepare ng deliver, idol. Bali ako sa outside field, nagde-deliver kami. Outside ka? Sa inside naman ako, idol. Inside. Indoor tsaka outdoor. Ayan, ilang years na sila Idol nagtatrabaho dito sa delivery? Deliver. Delivery helper. 3 years idol. Tapos yung kapatid ko, Ako 7 idol. 7 years na. marami ng ipon idol. Marami ng ipon pag mga ganun taon eh. May ipon na resibo idol. Resibo pala yung naipon. Ayan guys, tatanungin natin sila kung dapat ba na pag nag-apply ka ng delivery, dapat ba may experience ka din ng ganun o kahit wala na? Visa experience sa pag-apply nyo. Siguro kung sa delivery, depende kasi, pero advantage mo na rin siguro kung meron kang experience sa delivery kasi magagamit mo na yun eh. Pero kung wala ka naman experience, lahat naman natututunan eh idol. Basta tiyaga lang talaga sa trabaho. Kahit walang experience, idol, basta kaya mo yung trabaho, magtiyaga ka, magtatagal ka, at masipag ka lang, makakaya mo yung trabaho. Yun lang yung ano ko. Yun lang talaga. Ayan guys, makinig kayo sa mga expert. Yun lang maging advice nila. And sana may natutunan kayo sa mga advice. And Shoutout din pala kay Boss Kamote TV. Yeah, shoutout. Isang kilalang vlogger dito sa Macau. ayan, salamat sa support. Nakita ko kung paano magtrabaho yung idol ko na yan. idol Araw-araw yan. nakikita ko yan eh. Nagdi-deliver Masipag din kasi yan sa eh. amin yan eh. Ay- Tsaka ano yan, mabait yan. Mabait Good yan. boy. Tsaka malakas magbuhat ng mga bubuhatin lang, mga deliver lang. Halos pares lang kasi kami yung trabaho namin yan eh. Kaya alam niya yung experience kung paano magtrabaho ng delivery. Kung ikaw naman, idol, kung ikaw naman ang tatanungin namin, Ikaw naman idol. kumusta yung experience mo dito sa abroad? Sa Macau? Sa akin, sa experience ko dito, yun nga, kailangan din masipag, matyaga siyempre. And kailangan talaga yung yung pride mo ba, babaan mo. Yun, isa rin yun. Kasi pag Share ko rin pala yun idol. Share ko rin pala yun. Oo, kasi- sa mga kasama natin na, halimbawa, sa mga gustong mag-abroad, share ko rin pala yun na dapat matibay ang loob nyo. Tas yung pride, kailangan. Alam naman natin na mahirap ang buhay sa Pinas idol. Pagdating mo dito talaga sa abroad, lulunukin mo na lahat eh, di ba? Kasi para sa pamilya mo, ganun. So mga gustong mag-abroad diyan, malay nyo kayo naman, claim it next year, di ba? Wala naman imposible eh, basta magtiwala ka lang. Number 1 naman yun eh. Tsaka kung may gusto kang marating, sipagin mo lang. Makakamit mo rin yun. Malamang kami, malayo pa doon, pero sana pagdating na araw, makakarating doon. Di ba idol? Oo. Tsaka huwag niyong kakalimutan yung sa taas. Manalig kayo sa taas talaga. Kasi pagdating sa abroad dito, mahirap. Wala ang ibang makakausap kung di siya lang talaga idol. Kaya mga pamilya mo, di ba? Sila yung nagpapalakas sa'yo eh. Ikaw, Boss Jim, ano masasabi mo? Mag-pray ka lang kayo mga idol. Pray lang pray hanggang sa dulo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa mga idol. Kasi kung may tiyaga, may nilaga. Sabi nga nung kasabihan mga idol. Si Kamote TV naman, anong experience niya sa abroad, sa Ako Macau? naman tatanungin idol, kung ako magtatanong sa'yo idol, sa pagbablog mo dito sa Macau, kamusta naman ng pagbablog? At saka anong masasabi mo sa mga basher dito? Siyempre, minsan may nababasa ako sa mga comment eh. Matik yan.
sa pagbablog ko dito guys sa Macau, actually wala naman akong kinikita dito eh. Ito wala akong kinikita kasi walang ads dito eh sa ano. Walang ads dito sa Macau. Kaya yung mga magbabalak mag-vlog dito, wag, kung gusto niyo lang kumita, wag na kayo mag-vlog. Kasi kung gusto niyo lang magkapera, kasi dito walang ads, walang kikitain dito. Kahit million pa yung followers mo, walang ads dito. Hindi walang Pero ang kagandahan naman sa iyo, idol. Ang kagandahan naman sa iyo, idol. Marami kang kababayan na natutulungan pagdating sa mga paghahanap ng trabaho, yung mga bago dito na gustong magtrabaho. Ay shoutout natin si Idol kasi nakakatulong si Idol eh. I-bless siya ng taas kasi marami siyang tinutulungan na tao. Tulad ng mga bago-baguhan dito, yung di pa alam yung kalakaran sa Macau. Paano mag-apply sa mga yung agency. Kung wala kang experience dito at walang tutulong sa'yo, mahirapan ka mag-apply dito. Kasi na-experience ko yan eh. Umagang magigising ka ng umaga, tas wala pang kain, ligo, tas maglakad ka na, punta ka sa mga dropbox. Araw-araw mag-dropbox ka, walang tumatawag sa'yo. Hanggang hapon, tas punta ka na San Malo. Yung mga pre-taste para makakain ka lang. Kaya yung mga ano dyan. Tas ikaw, halos binibigyan mo sila ng mga idea kung saan mga yung agency, kung saan sila pupunta, yung mga hiring, may quota. Kaya kailangan ikaw, idol, maibe-bless ka ng taas kasi matulungin ka na tao at mabait ka na tao, idol. Yan yung pinaka-the best mong nagawa dito sa Macau, idol. Tsaka ano rin pala sa mga katulad kong OFW, dapat maging be grateful, sabi nga nila, kung anong trabaho natin ngayon, di ba, idol? Pasalamat ka sa trabaho mo kasi may mga pagkakataon sumusuko ka na eh, idol. experience ko yan. Kasi kahit sino naman eh, malayo ka sa pamilya, siyempre hindi mo naman nakagisnan yung lugar. Alam naman natin yan, hindi ka sanay sa galawan dito, mag-a-adjust ka talaga, di ba? Pero ipagpasalamat mo talaga na may trabaho ka kasi hindi lahat nakukuha yung pag-abroad. Ang hirap talaga, idol. May mga sumugal pero umuwi. Pero ang kagandahan dun, subok lang na subok, idol, di ba? Huwag susuko. Yun lang talaga. Kung nandito ka na, homesick ka na, isipin mo kung paano ka, yung mga plano mo nung una, idol. Balikan mo lang kung ano ba talaga yung purpose mo. Focus talaga sa mo. Kung bakit ka nag-abroad. Kasi yung purpose mo na yun yung gamitin mo, idol. Itatak mo sa isip mo, ibalik mo yung nakaraan sa kung anong gusto mong marating, di ba? Kahit pa paano makakatulong yun. Ikaw naman, idol, kamusta naman ang trabaho? Naman ang buhay-buhay, idol. Sa trabaho ko naman, Basic na lang sa'yo, no, idol. dati talaga, ang hirap ng trabaho ko. Nagbubuhat kami ng mabigat, guys. Ang hirap, lagi akong stress. Kasi pag sinabi sa akin bago ko bukas marami tayong trabaho, pagod na ako kasi gabi pala iniisip ko na para bukas. Oh. Kailangan mo pala ngayon yung style ko, guys, para hindi ako mapagod. Huwag mo na isipin. Hindi ko iniisip yung bukas kasi araw-araw naman ginagawa yun eh. 'Di ba? Pag araw-araw nyo ginagawa, huwag mo nang isipin yung para bukas kasi isipin mo lagi na marami. Kasi pag inisip mo yan, yung gagawin nyo bukas na marami, pagod ka na, sa bahay ka pa eh. Pagdating mo doon sa trabaho, pagod na yung isip mo, tas katawan mo, doble na. Wala na, pag-uwi mo, lantang gulay ka na. Kaya guys, huwag niyong isipin. Tsaka shoutout sa may mga trabaho dito sa Macau na mahirap. Guys, enjoy nyo yung trabaho nyo para di nyo maramdaman yung pagod. Tsaka, kasi mga inchik, grabe yung ano niyan, pag ano sa atin, pag talagang mumurahin tayo, di ba? Sisigawan. Walang respeto yan, iba yung ano nila dito culture. Kaya guys, kung mayroon man kayong katrabaho ng ganun, pagpasensyaan nyo na. Kasi pag ikaw, yung pride mo, hindi mo napigilan. Tsaka, idol, isingit ko lang. Wala na, mawala ka ng trabaho. Isingit ko lang, idol. Yung palang pagdating sa ganun na sitwasyon, ikalma nyo lang eh. Kumbaga sa pagpasensyaan nyo na lang kasi yung tapang natin doon, hindi dapat dinadala dito sa Macau kasi hindi pwede, iba yung batas dito eh. Yung tapang nyo, ilagay nyo sa trabaho, sa sipag. Wag sa away. Yun talaga yung idol, makakatulong din sa inyo. Iwas sa mga mga negative ganun.
wala tayong makukuha sa ganun. Yan, kamote. Idol ko yan, si Kamote TV kasi araw-araw ko siya nakikita idol. Siya yung masipag na tao na nakilala ko na araw-araw sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, idol. Tapos, nakikita ko yan na araw-araw talagang masipag. Yung sa dalawang mata ko nakita ko kung paano kasipag yan, idol. Mga Chinese, kinakausap siya, may sinasabi ng mga negative sa kanya pero hindi niya pinapansin, idol. Trabaho lang ng trabaho. Walang personal. Oo, kaya idol ko to Idol ko, kaya pag napapagod ako, iniisip ko lang yung ano nito yung pride niya kasi yun nga, pag may tiyaga nga, dun nga magtatagal ka sa trabaho mo, lalo na pag gusto mo yung trabaho mo. Yun lang, idol. Ikaw naman, idol, tatanungin ko, ilang taon ka na ba dito sa Macau? Tagal na ako dito guys. Ano na ako 9 years. This year, 10 years na. Matagal na pala, oo. Tagal na. 2017 pa ako Hindi mo na talaga mabilis. Paiba-iba lang ako ng trabaho. Pag 1 year na na finish. Ang dami ko ng ipon guys sa sa resibo, ganun na Aray ko. Kung may resibo lang yung GCash na piniprint, mas marami din. Yung, may tatanong naman ako, idol. Tanong ko lang kay Idol Kamote TV. Ano yung best experience mo na lalo na pag natutulungan mo yung mga pamilya mo? Masaya ka ba pag ganun, idol? Yung sa akin, yung pinaka masaya sa akin na nangyari, yung magbigay ka ng tulong sa pamilya mo na wala kang iniisip na kapalit. Sige. Paano ka nakapasok dyan? Under agency ka ba o direct kang may nag-refer sa'yo para sa sa company mo? Ako kasi guys, yung pag nag-apply ako dito sa Macau, hindi ako yung nag sa mga agency na, yung mga agency lang na alam. Ano kasi ako, yung agency ko ngayon is, pag papasok kasi ako sa building, titingin ako sa directory ng sa baba pa lang sa ground may nakalagay na doon kung anong mga pangalan ng building, pangalan ng bawat floor, kung company yun, anong company, di ba, meron sa ba. Nakita ko lang yun na human resources. Sabi ko, agency to kasi may human resources. Pag may makita akong agency nakalagay or human resources, agency yun, pupuntahan ko yun, papasukin ko, papasa ko ng CV. Kasi kung iniisip ko kasi, pag paya-iya ka lang dito sa Macau, walang mangyayari sa'yo. Dapat kapalan mo talaga mukha mo. Lakas loob ng loob. Kaya yung Pinasok mo yung pinasok ko yun. Bawal nga magpasa daw pinilit ko. Tapos nung pagpasa ko nung hapon kasi nagda-drop box na ako nakita ko lang siya doon sa directory noon. Pagpasa ko doon nung hapon, pag-uwi ko ng gabi, yun, minisis na ako, interview. Eksakto doon sa hinahanap nila may kuta, delivery helper yung nakalagay doon. May delivery helper ako doon experience, pero wala akong experience, nilagay ko lang. Bali yung trabaho mo, idol, yun lang, di ba? Hanggang ngayon. Hindi, Oh. marami akong trabaho dito dati pa na Ano yun, idol? Isan ka dati? Isan ako dati, isan. Mga video mo, Isan yung cleaner. Tapos lumipat ka, idol. Pag nag-renew. may issue kasi diyan sa sa isan. Mapapakal tayo dyan, idol. Hindi tayo. Ay, nga pala. Huwag tayo magbanggit ng basta may issue yun. Puro Pilipino kasi kasama doon. May edit. Puro Pilipino dyan sa isan. Ibig sabihin na issue na yun. Kaya pag marami kang kasama, mas maganda yan yung mga kasama ko puro in chick, ako lang Pilipino. Walang issue sa amin, walang chismis. Merong isa, Myanmar, no? Ayun, Myanmar. Ang bango, no? Idol, no? Ayun lang. yun yung mahirap pag may mga Pilipino na mga kasama, hindi may iwasan yun. Ayan. Oo. May mga ganyan. Kahit anong pakisama mo, ako marunong naman ako magkisama. Joker ako yung ayaw kasi nilang puro joker. Kahit sa trabaho ko daw, gino-joke ko lang daw. Sabi ko, wala namang problema sa trabaho ko ginagawa ko daw biro yung trabaho. Pero sabi ko, nagagawan ko naman yun ng trabaho ko ng maayos, wala namang complain, di ba?
Ini-enjoy ko lang. Hindi nyo lang magets, di ba? Masaya lang. Masaya lang, di ba? Masaya lang. Masaya Enjoy lang, enjoy yung trabaho. lang yung trabaho dito. Para di tayo mapagod. Para kahit pa paano, Okay lang guys. maiwasan nyo yung stress. Tsaka, ayan. Pag inisip nyo yung trabaho, masisira yung ulo So, nyo. yung trabaho, hindi mo mawala yung trabaho. Hindi mo matatapos Oo, yan eh. kailangan yung trabaho guys, ay ano nyo lang, enjoy nyo lang, chill nyo lang. Tulad si Kamote TV, ni-enjoy niya lang yung trabaho niya guys. Pag nakikita ko nga yan guys, di-deliver, laging naka-smile, saya. Hindi ko pa siya nakitang nakasimangot guys. Diba, maganda rin. Araw-araw guys. Tapos, Kahit pagod na si Idol, oo, yan. kahit pagod na si Idol. Minsan, ang forma pa nga ni Idol, yung sapatos niya. Nakita ko, Jordan na sapatos, pinantatrabaho niya lang guys. Big time na Big- kasi si Idol eh. Kaya, minsan naiingit nga ako sa kanya guys eh. Parang hindi man siya nagtatrabaho guys eh. Parang naglilibot ka lang no, Idol no? Yung forma mo no? Enjoy lang. Pormang Yan, enjoy. Oo. sa malo, no? Yung hindi halata nagtatrabaho, di ba? Enjoy lang guys, enjoy. Yun lang guys. Salamat sa interview, Idol. Thank you so much, thank you. Na-interview mo kami ng isang Idol, Kamote TV. Shout out sa Kamote TV. I-follow nyo pala si Idol. I-follow nyo lagi si Idol. Tsaka ano, guys. Mag-ingat kayo palagi guys. Guys. Prayer. Prayer guys. Thank you guys, thank you.